Idol James, hindi ko kayang ilarawan ang sakit na naramdaman ko noon. Lalo na nang nakikita kong umiiyak si Lola. Parang dinudurog ang puso ko. Ilang araw matapos kaming iwan ng aking ina, pinutulan naman kami ng kuryente. Hindi na rin siya nagbigay ng pangtustos sa aking pag-aaral. Isang buwan na nakalipas, namasukan ako bilang kargador sa palengke. Kasabay noon, pinagpatuloy ko pa rin ang aking pag-aaral. At upang makatulong na rin sa mga gastusin sa bahay, samantala naman, si Lola Marie ay nagdoble kayod. Kahit na 65 anyos na siya, sa pagiging tindera ng gulay, naging labandera, tagawalis, tagatapon ng basura, at kung ano-ano pa. Basta marangal. Lahat ay ginawa niya para lang magpatuloy ako sa aking pag-aaral. Apo, Marky, ilang araw na lang, magkakapagtapos ka na ng pag-aaral. Lola, iba na yung ubo mo. Gusto niyo po ba na ipatingin ko na kayo sa doktor? Nag-aalala na po kasi ako sa kalusugan niyo. Wala ito, Apo. Yung pera, kailangan yan sa pag-aaral mo. Kaya, itabi mo na yan. Lola, pasensya na kung hindi pa kita napapagamot. Pero gagawin ko lahat para makabawi ako. Sana sa araw na maging matagumpay ako, sana andyan ka pa rin sa tabi ko, Lola ko. Salamat naman, Apo. Pero sana, wag mong pa rin kalibutan ng nanay mo kapag matagumpay ka na, ha? Para sa akin, ikaw lang nanay ko, Lola. Marky, mangako ka sa akin. Kapag dumating yung panahon na wala na ako sa mundong ito, patawarin mo pa rin yung ina mo, ha? Pero Lola... Walang kwenta kong ina na tumatawag. Sagutin mo, Apo. Hello! Marky, anak! Ano kailangan mo? Lakas din naman ang loob mo na tumawag, no? Anak, gusto ko lang sana humingi ng tawad sa iyo sa lahat ng pagkukulang ko bilang ina. Bakit ka ba? Ngayon pa? Siguro, iniwan ka na ng lalaki mo, no? Hindi, anak! Gusto ko lang maging buo ang pamilya natin. Wow! Ang galing. Maging buo ang pamilya. Coming from you, ha? Marky! Isa! Anak, ayaw mo sanang magpaliwanag ako. Sige, paliwanag mo. Dahil kahit ako, hindi ko alam ang intensyon ng muli mong pagtawag sa amin ni Lola. Anak, Marky! Na-realize ko na nagsasama kami ni Freddy. Sobrang malaking pagkakamali ang ginawa kong pag-iwan sa inyo sa ere. Pinapagabag ako na aking konsensya gabi-gabi. Laging sumasagi sa isipan ko. Di ba? Masaya ka nga sa lalaki mo na si Freddy, kaya nga nagawa mo kaming iwan. Sa unang linggo masaya, pero dumating yung point na kinausap ko si Freddy na pwede na kami bumuo ng pamilya. Kasama ka, anak. Marky, naliwanagan din si Freddy at pumayag siya. Kaya nga, anak, sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Bravo talaga, Nay! Bravo ka talaga, Nay! Kahit bali-balik na rin man natin ang mundo, anak. Kahit boses para tawan, anak, nanay mo pa rin ako, Marky. Sana tanggapin mo pa rin ako, patawain, Marky. Buti namin mo na boses pakot ka, Nay. Kala mo gano'n lang kadali yun? Di naman kita minamadali, anak. Pero kung sakali madumating yung panahon, mapatawad mo na ako, anak. Tawagan mo lang ako. Hindi gano'n kadali na mapatawad ka, pero sige, para kay Lola, gagawin ko, pero yung pagmamahal, respeto at tiwala ko sa'yo, uunti-untiin ko yun. Sige, anak, patayin ko na itong tawag.
Mabuti naman. Naiyak ako. Kasi mabuti naman na po. At medyo binigyan mo ng pagkakataon ng nanay mo. Lola, ginawa ko lang yun dahil sa'yo pero ulitin ko lang po kapag handa na akong patawarin siya ng buo ha. Sa ngayon kasi parang hindi pa ako ganun kahanda. Okay lang yan, Apo. Basta, lagi mong tatandaan, Apo. Ang puso mo, huwag mong ahayaan mapalot ng galit yan, ha? Idol James, sa kabila ng lahat, nakapagtapos ako ng kolehiyo at tinanghal pa bilang magna cum laude. Ginawa kong inspirasyon ng pagmamahal, sakripisyo at walang sawang suporta ni Lola para sa akin. Samantalang sa aking nanay Danica, Mama, ay unti-unti kong napatawad siya at pina-attend ko din siya ng aking graduation day. Habang sinusulat ko po ang liham na ito, ay isa na akong virtual assistant or ESL teacher. Kahit papano medyo gumiginhawa ng aming buhay ni Lola Marie. Naipagamot ko na rin siya sa doktor. Sa mga idol natin na nakikinig, sana ay kinapulutan nyo ng aral ang aking buhay. Hanggang dito na lang po ang aking liham. Idol James, more power sa IFM Live Drama at sa 106.3 IFM Lucena. Number 1, lubos na gumagalang, Marky. Tagal mo ako sa ng mic. Grabe! O yan na, magandang umaga mga idol. At ito ngayon yung nga po ang pinakabagong kwento natin, di ba? Another kwento na naman na nagbigay ng inspirasyon ngayong umaga para sa ating IFM Live Drama! Ito yung pinamagatang Lola. Ay nako, talaga nga naman Ganda? pagdating sa mga lola, no? Oo. Ako kasi kasi yung lolas boy, lolas girl sa inyo. Wala naman. Wala naman, oo. Ikaw. Ako both. Oo, ang sarap Ang sarap sa pakiramdam na pinapamper ka ng lola mo, ng lolo mo. Yes, at yung saka pagmamahal nila, iba eh. Parang mas higit pa, minsan, sa ating mga magulang talaga. Oo, tsaka yung closeness, diba? Oo, Closeness oo. ng lolo, lola, ganyan. Para sa Oo. mga apo, minsan talaga ito yung nagbibigay sa kanila ng alam mo yung, may mga soft talaga, soft Oo. spot sila sa natin, sa Yes. puso natin. Totoo Kaya yan. yung mga makalola nakikinig po, I'm sure, diba? Kayo, napagdaanan nyo yung mga ganitong sitwasyon. Oo. Nung bata pa kayo, up to now, na nagtatrabaho na kayo, may sarili kayong pamilya, basta Oo. pagdating sa lolo't lola, parang ang lambot ng puso talaga True natin. that. Totoo Oo. yan. Idol. Alam mo, minsan nga, yung mga idol natin na mas okay pa nga yung lola's boy kesa sa mama's boy eh. No? Oo. Kasi pag sinabing lola's boy ka, responsable ka sa buhay. Nakikita mo at nararanasan mo lahat ng paghihirap na nararamdaman ng lola mo. Oo, diba? ayan. Yung parang eye-opener din sila sa responsibilities para pagtanda, alam mo na kung ano ang gagawin mo. Susumikap ka na. Diba? Yun. Madalas ganun yung mga lolos or lolas boy or girl Inspiration, natin eh. No? Oo, totoo ayan. yan. Anong sabi mo, Alden Richard? Ano? Sabi mo? Sabi ko lang. May sinabi siya, hindi natin na ano. Ay, alam mo, ito, explain lang natin Kaya medyo kanina po medyo... Pasensya na po kayo, hindi namin napigilan talaga. Oo, yung emotion talaga kasi nga live drama po ito. So, kung ano man yung maramdaman namin, di ba yung feelings, di ba? Na talagang Yes. ilalabas namin, yun yung makaramdaman talaga namin dun sa kwento. And Correct. nadala po kami dun sa kwento, Oo. di ba? Dito sa kwentong ito, kaya naman, kanina medyo nagpo-pausing kami. Oo. Pasensya na po, nahihirapan po talaga kami kung paano actingin. Kasi tawan-tawa na ho kami dito. Hindi na namin kaya. Actually, hindi naman siya comedy eh. Oo, hindi talaga siya. Nagkataon lang talaga na yung mga gumanap na boses. Oo, si nanay, boses paro talaga. Hindi na naiwas. Nanay!
Boses ibon Ano? talaga eh. Michael B ba to? Ah. Baka nag-aaway ng mga bata. Actually, nakakatuwa kasi, di ba, kanya-kanyang atake. Oo, ayan. Actually, mga gumanap po dito talaga namang kakaiba ngayon, di ba? Yun. So ayan na, ipakilala na natin yung mga characters na nagbigay buhay para sa kwento ni Lola. Ang gumanap po na Lola, ayan, wala iba. Idol Aura Cabugera po. Ayan, siya po yun. Babae-babae. Babae po na talagang Batang-bata. tamang-tama po dun sa kwento kasi may ubo po si Lola. So, Oo. timing, no? Oo, Inuubo oo. din si Idol Aura. Yeah. Hindi naman siya actually ubo. Actually, yung Medyo ano lang. acting ko po na ubo, hindi po talaga acting yun. Ubo ko talaga Totoo siya. po yun. Kung makikita Totoo nyo yan. po, may lumatak po talaga ng mga plema-plema dun sa mic. Pasensya na, tatalsik yan eh. Hindi, wala. Ano ba naman yun? Oh, syempre ito, yung gumanap na ano na Freddy. Oo, Freddy. Oo, walang Yan iba si kundi nanay. tsaka yung nanay. O yung salarin. Kung bakit tayo hindi mapigilan ng tawa kanina. Oo, at saka nangaagaw ng linya to Nangaagaw eh. eh. Akala ko ba nanay ka lola ko eh. Tama, ayan. Naagaw mo yung linya ni Lola. Kaya lalo siyang inubo. Ayan. At okay, ako naman po yung gumanap na Marky. Di ba, Lola? Oo, Ayan. gwapo-gwapo ng boses Uy, talaga. hindi naman. Baby boy lang. Nakakakilig naman yun. Tolo ko lang to. Yes, Idol James Ayan. Reid, everyone. Grabe, napakagaling talaga mga artista Uy. naman ng mga idol Yes. natin dito. Tama nga naman, nagsama-sama kami, no? Oo. Para magbigay sa inyo, di ba, ng mga, may mga kwento, tapos yung mga characters na kaya naming gampanan sa abot ang aming makakaya Correct. para sa inyong mga idol. Kaya maraming salamat sa mga Thank you nanood po. sa ating live streaming sa Facebook. At syempre, yung mga nasa bahay-bahay, ayan, no? Maraming salamat po. Bukas, ayan, another kwento na naman. Ano Oo. kayang pamagat na naman ang kwento natin, idol, mga idol? Abangan natin Oo, yan. Pero syempre, abangan. sa lahat ng ating mga idol na nakikinig ngayon, kung meron kayo mga istorya ng buhay na gusto nyong ibahagi para mas marinig pa at malaman din para alam nyo na ma-inspire ang ating mga listeners, pwede nyong ipadala yan sa ating official FB page. Hanapin nyo, 106.3 IFM Lucena mga idol. Huwag ka na Ayan. mahiya. Huwag ka na mahiya. Share mo na yan. Oo, kasi Di na- kahit pa paano malalaman ng mga listeners Oo, natin kung ano yung oo. kwento mo, di ba, na na-share. At syempre, Yes. magagampanan pa ng mga DJs ng 106.3 IFM Lucena, di ba? Okay, tama yun, mga idol. Kaya oras natin ay 10:43. At eto na nga, babay na muna kami pansamantala, Thank mga you! idol. Maraming Susunod na salamat. po, si Idol Aura Cabugera, alas 11 hanggang alauna ng hapon po yan. Magbabalik po ako mamaya alauna, alas 3 ng hapon naman para sa Dear IFM. Ayan, mga idol. At eto na nga, babay na nga po si Idol James Reid, si Idol Aura Cabugera, and Bye! Idol Alden Recharge dito sa 106.3 IFM Lucena. Ay, narinig ko na yan!